what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines in view of our Constitution. And the other issue is whether or not there is a comma that separates international tribunal from another country. In other words, whether or not the Colatilia, subject or pursuant to the applicable extradition laws and treaties, refers only to extradition and does not refer to rendition because of a comma. I look at the text of Republic Act 9851, Madam Chair. Section 17 does not have a single comma. It has two commas. And the two commas are parenthetical commas. They are not separating commas. They are parenthetical because they merely enclose the words "if any." So it says that the Philippine authorities may surrender the suspect to the International Tribunal, comma, if any, comma, or to another country pursuant to the applicable laws, extradition laws and treaties. So the commas really refer only to if any. It is not meant to separate the provision that requires a treaty from surrender to an international court, in my view. So it's not a single comma. Dalawa pong comma yan. Ang function ng dalawang comma in grammar is like a parenthesis. If any, because the words if any. So to me, the violation is not doing the rendition pursuant to the applicable treaty. The applicable treaty is the Rome Statute. It is brought back into application by our own Section 17 if you do a rendition. So if you do a rendition, you have to follow the procedure for rendition in the Article 59 of the Statute of Rome. Yes, thank you very much, Justice. And certainly, looking at the transcripts as well as the original bills filed, maliwanag po na talagang walang comma. So, ibig sabihin, pareho yung extradition tsaka surrender na kinakailangan may treaty o batas na pinagbasehan. Maliwanag po yun, kaya't aabangan natin yung hatol ng ating Korte Suprema. Maraming salamat po. Thank you very much for that. And we'd like to go back to the SOJ. There's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng DOJ? RA 9851, sabi ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ano yung pangalawa? Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho? Opo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay napakahalaga. At yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi magkatali po sila. Kapag 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Meron pong warrant of arrest. Pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So balik na naman tayo given to the Interpol, the PCTC. Balik na naman tayo sa
diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yun. Ang dami-dami ninyong pinagpapasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Hindi, kahit na ayaw po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang ang tanong ko, yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin. Madam Chair, ulitin ko po yung mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, from Philippine the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Diado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, lahat yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po. Tama. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest ba Kasi yan? ito po kasi, sa case of first impression, ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasandalang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari pong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang... Ang iba rin po, ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala hong mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang pwede nagpapaliwanag lang magsabi. tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano ito, case of first impression Madam Chair. This is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Ano yan ba talaga yan? Yung warrant administrative over the o- individual po yan, hindi naman sa estado natin It's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuyuenle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan.
hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may. yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila Tama dapat. po. Dapat ho ICC. ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala mo sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala mo sinabi dito na kailangan i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw na malinaw po, may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, Pero sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka, pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, Sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Tsaka Duterte? yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel na ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng So bakit pa natin sinurrender? Bakit pa natin kasi yung po yung sinasabi ng batas eh, may surrender. May Yung po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law.
Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang naman, bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition naghintay ang for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayong hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi yun. nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that was indicated was with a view to extradition. Hindi mo aandar ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Tinatagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na ho extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po na iwan. Madam Chair, Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin Ina-admit na mabuti po sa ating bansa. Yun po Mabuti. yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon nito to the rest of humanity eh. Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. eh. Kasi Eh, ano yung pa yung sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 1951. That is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCPC kung papayag ang mga senador. Yeah, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, but we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, mutin academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente
ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and send them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in their best judgment in surrendering him to the ICC. Yeah, I meant Secretary after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang ho kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga, napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po dyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidance.